Amen. Dakilang Diyos, aming Ama, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Malaya ka po na humipo ng mga puso at isipan ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin na may gagawin ka sa umagang ito. May gagawin ka sa aming mga buhay at walang mahirap sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo, Lord, ang bawat kaluluwa nandito ngayon. Nagbigay ng oras, nagbigay ng lakas, nagbigay ng panahon para sambahin ang dakila mong pangalan. Sa iyo po namin inaalay ang magandang umaga na to ng may pasasalamat at pagpupuri sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Kanina po, habang tayo nag-worship, may isang word na binigay sa akin si Lord. Habang tayo nagpupuri, sabi niya, itong bagay na to, hindi niyo makakamit pagkatapos ng araw na to. Ngayon pa lamang, ibinigay na sa atin yung word na to. Bawat sa atin may kanya-kanyang laban. Pero sabi ng Diyos, ibinigay sa atin ang katagumpayan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagumpay tayo, kapatid. Parang talo. Kailangan may buong saya, buong ngiti na tagumpay. Nung pumunta nga po ako dito, umalis ako ng bahay 6:45. Nakita ko si Lolo Junior nakaabang na agad dun sa kanto. Tagumpay na tagumpay siya. Tapos sabi ni nanay, 6:00 pa lang, nasa kanto na yan, nag-aabang para lang makapagpuri sa Panginoon. Amen? Iyan yung mga buhay ng tagumpay, excited kay Lord. Amen? Kaya tinan mo yung katabi mo, mukha bang tagumpayan? Amen? So, okay, tutungo na po tayo sa ating tema sa pag-aaral natin sa buwan ng November. Sa ating tema na Share Jesus, nandun na po tayo sa letter ang R. So ito po yung paglalalimin natin pagdating sa ating tema na Share Jesus. At ito po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga na to. Basahin po natin ang galing sa Colossians 3, verses 16 and 17. Mula po sa New Living Translation, ang sabi, ito pong nakapula, pakiunawa ng mabuti. Ang sabi dyan, let the message about Christ in all its richness fill your lives. Amen? Let the message daw kanino? Kaninong mensahe yung dapat pumupuno ng buhay natin? About Christ. Diba? In all its richness. Diba? Napakasagana ang mensahe ng Panginoon. Kaya dapat, iyan daw yung pumupuno ng buhay natin. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Amen? So ano kaya yung letter R na mensahe natin para sa month ng November? Halika nga dito. Halika. Halika. Hindi po ako nakakatakot ha. Hindi ko alam bakit hindi kami magkasundo. Okay? Sabi dyan, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Ito pong Colossians ay isa sa sulat ni Pablo
Na kung saan itong Colossians, ito ay bunga ng pagmiministeryo niya sa lugar ng Ephesus. Okay? Ang Colossians kasi ay 1 miles east mula sa Ephesus, ang Colossae. Colossae. So ito ay bunga na lang. Hindi niya ito napuntahan ni Pablo itong mga taga-Colossians. Hindi niya sila nakilala. Pero may mga tao dyan, siya, nakakilala siya. Okay? Ito yung bunga ng pagministeryo niya mula sa Ephesus, ang mga taga-Colosas. Ano sabi dito sa Tagalog? Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Amen? Dapat pala, every now and then, every day, may laman-laman yung puso mo na salita ng Diyos. Amen? Sabi dyan, lubusang hayaan manatili. Bakit? Pagka hindi salita ng Diyos ang laman ng puso mo, ibang mensahe ang magkakaroon ng puso mo. Anong gusto mong mensahe? Problema? Kabigatan? Kaabalahanan sa mundo? Sabi dyan, paalala ng lingkod niya, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Kaya sa umaga na to, punuin natin yung puso natin ng salita ng Diyos. Amen? Sabi dyan, pag naggawa natin yung una, diyan natin magagawa yung kasunod. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Ito na yung resulta na ito na yung epekto. Magagawa natin yung bagay na to dahil dun sa pananatili ng salita ng Diyos sa mga puso natin. Kaya kahit hindi ka matalino sa mundo na to, kapag ang salita ng Diyos ay naghahari sa puso mo, magkakaroon ka ng karunungan ng Diyos. Amen? Kaya ang Biblia ay hindi lang para sa mga may honors, para sa atin to lahat, sapagkat nandito ang karunungan ng Diyos. Amen? Kaya sabi dyan, buong puso rin tayo umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Amen? Kasama dyan yung pagpupuri. At sabi sa 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So yung verse 16, ay napakahalaga para magawa natin yung verse 17. Sapagkat ang letter R na tema natin for the month of November ay represent Christ to the world. Amen? Represent Christ to the world. Tayo, yung representasyon ng Diyos, sabi ngayon ni Pastora Remy kanina, tayo yung ebidensya na may isang Diyos na hindi nakikita. Tayo yung ebidensya na may Diyos na buhay. Bakit? Kasi ang mundo natin, to see is to believe. Amen? To see is to believe. Gusto nila, nakikita nila, bago sila maniwala. Kaya yung buhay mo ay representasyon ng Diyos. Amen? Anong klaseng buhay meron ka? Diyan mo nire-representa si Lord sa mundo. Habang pinag-aaralan ko po ito, merong dumaan sa akin na isang pag-aaral. Sabi doon, ang salita daw na Christian, nagmula ito sa, ano yung tawag sa joke sa Tagalog? Pambubuska. Pambubuska sa mga anak ng Diyos o yung mga tagasunod ni Kristo nung panahon nila. Okay? Parang joke siya na, oy, Christian, Christian. Ang ibig sabihin ng Christian, little Christ. Maliliit na Kristo. Diba? Kasi yung panahon na yon, uso-uso yung may mga sinusundan, may grupo-grupo. At yung mga pagano, yung mga walang paniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Panginoong Jesus, para mainis nila yung mga tagasunod ni Kristo, tinatawag nilang Christian o Kristiyanos. Ang ibig sabihin, mga maliliit na Kristo. Pero yung mga Kristiyano noong unang panahon na yon, hindi sila nasasaktan. Bagkus, natutuwa sila kasi kabilang sila sa pangalan ng Panginoon. Ako ay isang maliit na Kristo. Amen? Sa buhay ko, ako ay isang
Kristiyano. Kaya nga, tayo ang representasyon ng Diyos sa mundo. Ikaw, ang maliit na Kristo ng Panginoon. Ikaw ay isang Kristiyano. Amen? So, kaya ang sabi pa ng salita ng Diyos, ano ba ibig sabihin ng representative? Diba? Sa Biblia, ang isang kinatawan ay kumikilos sa ngalan ng Diyos o ni Kristo o gumaganap bilang isang alagad ni Jesus, ni Jesus. Okay? Ito ang ibig sabihin ng representative sa Bible. Dapat nating maunawaan kasi for the whole month of November, ito yung tema natin. Representative ka ni Lord. Kinatawan ka ng Diyos. Nung minsan po, sinamahan ko si CJ sa ACE. Sa hospital. Tapos, habang kami naghihintay sa doktor niya, kasi yung tuhod ni CJ may something na, kaya pina-check niya. Habang naghihintay kami sa doktor niya, may mga nakapila doon. Magaganda ayos, nakapustura. Sa iba naman sa akin ni RA kanina. Ganyan yung uniform ng teacher namin. Pero kulay cream lang daw. Sabi ko, hindi ako bibili ng kulay cream. Kabilang ako ngayon sa Salita family. Amen. Sila yung nakaayos talaga sila. Social, may tablet, may iPhone. Nakapila sila doon, magaganda, ayos. Sabi ko, CJ, ano yung mga yun? Mga med-rep, kuya. Di ko alam kung anong ginagawa nila, pero ang ganda ng ayos nila. Ganito din yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Nakita ko doon, na isang Kristiyano, hindi ka basta-basta pwedeng mamuhay ng gusto mo lamang. Halimbawa, pupunta ka ng church, nakasando, nakashort. Pwede ba yun? Diba? Mag-share ka pupunta ka ng kasal, kukunin kang manganganta. Ano ba, si Kuya Gandhi, kinuhang manganganta sa dedication ni Jesse. Tapos nakashort lang, tapos butas-butas yung damit. Maganda ba yung representasyon na yun? Hindi. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat alam mo kung sino yung nire-represent mo. Kumilos ka, umayos ka, magsalita ka kung ano ang nararapat. Amen? Sapagkat nung tayo nasa mundo, walang ibang binulong sa atin yung kaaway, kundi mahina ka, wala kang silbi, walang mangyayari sa buhay mo. Pero the moment na tinanggap mo si Lord, nagkaroon ng pagbabago ng buhay mo. Amen? Yung dating patapon ng buhay, nagkakaroon ng punong-puno ng pag-asa. Kaya hindi ka basta-basta, kapatid. Representative ka ni Lord. Yung mga medret, nagdadamit ng maayos. Tayo pang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya every time na para sa Panginoon, give it your best. Bigay mo lagi yung best mo. Bakit? Representative ka ni Lord. Amen? Kaya ang sabi ng Ephesians 4:1 sa New International Version, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Amen? Live a life worthy. Sulitin mo yung buhay mo. Amen? Sulitin natin yung buhay natin. Sa tingin niyo ba namatay yung Panginoong Jesus para lang sa wala? Para lang sa mga baliwala? Mahalaga tayo para sa Diyos. Kaya sulitin natin ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo uuwi. Amen? Walang nakakaalam kung kailan yung uwian ng bawat isa. Sino gustong mauna? Pwede naman tayo mag-request. Ikaw daw, yun namin. Okay, pwede tayo magbutuhan kung sino gustong mauna. Tapos, tatanong natin kay Lord. At mukhang may nag-nominate na sa'yo, Kuya Gandhi. Anong punto? Lahat tayo nominated sa pag-uwi.
Una-una, depende sa kalooban ng Diyos. Anong point? Sulitin mo na yung buhay mo. Amen? Mamuhay ka ng nararapat kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Gusto mo bang sulitin yung buhay mo sa pag-aalala? Sa pag-iintindi? Sa pumamroblema? Sulitin mo yung buhay mo, sabi sa Tagalog. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Biruin mo yung nag-encourage, nakabilanggo pa, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo ng nararapat. Isulit natin yung buhay natin. Gawin natin yung the best natin sapagkat meron tayong katawagan mula sa Panginoon. We are God's representative. Amen? Kaya habang tayo ay nagpapalalim sa buwan ng November, mahalaga maunawaan natin ang estado natin sa buhay. At mahalaga maunawaan natin ang topic natin sa umaga na to ay kukunin natin sa 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11. Okay? Yan yung pagbubulay-bulayan natin. Dahil kailangan malaman natin our role as Christ representative. Ang ating tungkulin bilang kinatawan ng Diyos. Amen? So meron pala tayong tungkulin. Meron pala tayong role. Meron pala tayong kailangan gawin. Dahil kinatawan ka ni Lord. Amen? May purpose siya sa buhay natin kung bakit tayo tinawag. Nung habang kami, kasi sa mga teacher ko sa Bible School, meron dong mga matatanda na. Nabanggit niya sa amin minsan, alam mong pastor yung isang tao kapag ka nakaganto daw, tapos may halukip-kip na Bible sa gilid. Kilalang kilala yung pastor noong unang panahon. Kilalang kilala na maghahayag ng salita ng Diyos. Ang tanong ngayon, paano makikilala ang isang Kristiyano? May Bible ba tayo sa bahay? Nasaan yung Bible natin? Nasa bahay. Nasa cellphone. Amen? Okay? So, dapat alamin natin yung role natin. So, maganda tong 1 Peter 4 verses 1 to 11. Basahin niyo po sa bahay. Kung may time kayo, kung gusto nyo, basahin nyo po. Maganda yung 1 Peter 4 verses 1 to 11. Dito natin kukunin yung 5 pointers natin. Ilan? 5 pointers ng ating tungkulin bilang kinatawan ni Kristo. Ano kaya inaasahan ng Diyos sa atin? Ano kaya inaasahan ng Diyos sa iyo? Ano ba yung dapat mong ginagawa? At maganda tong 1 Peter 4 kasi dyan makikita natin sinasabi doon, higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig, nakalimutan ko yung Tagalog, pero sa English, love covers over a multitude of sin. Sabi dyan sa Tagalog, ito, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen? Lahat tayo nagkakasala. Pero para maging maayos yung samahan natin, ang sabi ng Bible, ang sabi ng lingkod ng Diyos, magmahalan tayo. Sabi mo sa katabi mo, I love you. Ay, walang katabi. Walang katabi. Sabi mo, Paul, I love you. At least makaisa ka man lang, oh. Wala, I love you. Ano? Okay? Magmahalan tayo. Tulungan tayo. Kasi yung role na to, hindi lang to pang isang tao. Sama-sama tayo. Okay? Number 1, tingnan natin yung sinasabi sa verse 1.
Simulan natin, himay-himayin. 1 Peter 4:1, and I read, "Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin." Sa Tagalog, anong sabi? Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, same attitude, same mindset, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Sabi dito, si Lord willing magsakripisyo. Nagdusa siya, willing siyang mahirapan. Dapat ganun din tayo para sa Panginoon. Willing gawin ang lahat para kay Lord. Amen? Kahit magutom, hanggang 2:00 tayo dito, kaya ba? Amen. Kahit daw hanggang hapon, hinahamon tayo. Hinanong sabi. Kumain ka daw kasi. Hindi daw patas ang laban. Kumain ka daw tinapay. Okay? Ano ibig sabihin po nito? Kapag ang isang tao ay nagpasakop sa Panginoon at handang sumunod, kung paanong si Kristo, ganun din yung gagawin natin. Hindi naman ibig sabihin magpapako tayo sa krus. Ang ibig sabihin, same mindset, same attitude. Dapat willing ka rin gawin lahat para sa Panginoon. Willing kang sumunod. Amen? In Ephesians 2 verse 8, ang sabi doon, si Lord naging magandang halimbawa sa atin. Paano siya naging magandang halimbawa sa atin? Dalawang bagay yung magkalapit doon. Ano yung una? Nagpakumbaba siya. At naging masunurin sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan. Di ba? Nagpakumbaba ang Panginoon. Kaya nga minsan, nagkaroon kami ng sitwasyon. Meron ako isang bagay na nagtunan. Pakinggan niyo po to. Isang bagay na napakahalaga sa isang taong gustong makadiretso sa Panginoon ng paglakad. Alam niyo kung ano isang bagay na yon? Kababaang loob. Alam mo, natuwa ako dun sa tao na yon. Sabi niya, kahit na nasasaktan ako, kung anong kalooban ng Diyos, dun ako. Diba? Yun yung simbolo ng kababaang loob. Yung kahit na mahihirapan ka, para sa kalooban ng Diyos, gagawin mo. Kaya nga, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hanggat hindi mo binababa ang sarili, mahihirapan at mahihirapan kang sumunod. Imaginin mo kung ikaw yung nakatanggap ng balita na kinabukasan, ipapako ka na sa krus para lang maligtas yung pamilya mo. Anong gagawin mo? Imaginin mo si Lord nagpe-pray. Kung gaano yung hirap sa puso't isipan niya. Hindi madali. Pero dahil nagpakababa siya, nagpasakop siya sa Panginoon, nagawa niyang sumunod sa ating Diyos. Amen? Kaya sa mga tao, sa mga anak ng Diyos, mas lalo kang bumababa, mas lalo kang makakasunod. Amen? E di ba siyempre pag may pride ka, mahirap ka mag-sorry. Nakapag-sorry ka na ba sa asawa mo? Ganon. Sabihin mo, sorry. Kanina, I love you. Parang galit. Hindi na ikaw, sa mga mag-asawa, syempre. Okay? Kapag meron kang laman-laman na galit sa puso mo, mas mahirapan ka sumunod. Kaya nga pag nagpapakababa ka, binibigay mo sa Diyos lahat. Amen? Kaya ang unang pointer natin, number 1, basahin natin sabay-sabay. Number 1, 2, upang, diba? Pag nasa mall kayo, may nakita kayo mga naka-display na ganyan. Ano yung pinupunan nyo? Yung mannequin o yung damit?
Meron ba pumupuna dun sa mannequin? Ang ganda naman ng mannequin. Di ba? Kita mo, sapatos, yung bag. Di ko na lang alam kung anong klase kang tao pag yung ang pinupuna mo yung mannequin. Parang ang puti ng mannequin na yun. Parang payat siya dun. Uy, nauuso ngayon, may mga mannequin na rin na malaki yung tiyan. Sa mga lalaki. Sa ibang bansa, may mannequin, malaki yung tiyan ng lalaki. Tapos medyo, para daw, yung damit kasi na ginawa para sa kanila, para dun sa mga malaki yung tiyan. At marami nang nakakapansin, nagkakaroon na ng laman ang aking ginagana na ni CJ minsan. Kuya Aris, may nagba-bounce-bounce na. Si Kuya Andrew, meron na rin yata. Okay? Hindi ko alam, pero may ganun yata ang katawagan sa mga pastor. Pag pastor ka, kailangan daw malaki. Kasi daw, parang may patungan yung laptop. O kaya may panghawak ng mic. Hindi ka mapapagod. Okay? Number 1 is to display the attitude of Christ. Kailangan maipakita natin ang katangian ni Kristo sa buhay natin. Anong punto nito? Dapat hindi na ikaw yung nakikita. Sa bahay niyo ba, nararamdaman bang Kristiyano ka? Ito daw yung dapat nating suot-suot palagi, yung pag-uugali ni Kristo. Sa youth, may ginagawa akong challenge sa malolos. Kada gigil nila, yung pagsagot na, kasi sila, pag nag-usap-usap, laging gigil. Sabi ko, hindi ganyan ang ugali ng Panginoon. So, kada gigil nyo, 5 pesos. Kada mura, 10 pesos. At bago magpasko, makakaipon kami ng masagana. Bakit? Ang gigil, minsan, ginajustify natin na di naman ako galit. Diba? Sa mag-asawa, ingatan nyo yan. Yung konting gigil, sumisira yan ng relasyon. Yung konting gigil lang. Yung kumain ka na ba? Wala kang pake. May sinaing ba? Yung mga ganong sagot. Kasi hindi yan ugali ng Panginoon. At yan yung inaalis ko rin sa buhay ko. Kasi ang madalas makasumpong sa akin yan, sinanay ko. Sa yung mga kapatid ko, dati lalo, napakadalas kong gigil. At sabi ni Lord, hindi yan yung katangian ni Kristo. Amen? Dapat isuot natin yung katangian ni Kristo. Sabi dun sa Bible, sa 1 Peter 3:8, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Dapat yung isipan natin maunawain. Yung puso ng mapagkumbaba. Diba? Yung handa kang magpatawad, handa kang umunawa, handa kang magsakripisyo. Yan ang ugali ng ating Panginoong Hesus. Anong reaction mo pag ang sagot sa'yo gigil? Ganito talaga kami sa Reyes, mataas yung boses. Hindi attitude ni Lord. Pasensya na po, Reyes din naman ako. Hindi pala ako nakapag-segue muna. Saan ako nakapagpasensya? Hindi, bakit? Lahat tayo tinuturuan, amen? Hinuhubog tayo para mas lalong maging maganda. Sa liha, ano po ba yung pinaka-mababang number? Sa liha, yung pangliha. Ano? 15. Hindi yung pinakamababa. Hindi, yung pinakamagaspang. 80. Kasi, nung ako yung nagbebenta ng isda, pag ako yung naglilinis ng aquarium, ang ginagamit ko yung 1,000 para hindi magasgas yung salamin. Ang buhay na isang anak ng Diyos, kung ikaw ay nasa 80 pa, yung liha mo, dapat eventually nagiging 1,000 ka hanggang 1,500. Amen? Hindi yung kamustahin ka lang, mararamdaman yung gaspang sa'yo. Diba? Bakit?
Ayaw ng Diyos na makasakit tayo. Nais ng Diyos magmahalan tayo. Amen? Kaya number 1, display the attitude of Christ. Anong suot mo ngayong araw na to? Ugali mo o ugali ng Diyos? Amen? Number 2, pumunta tayo ngayon sa verse 2, kung lilipat siya. Okay? Ang sabi dyan, sa verse 2, as a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires. So after nating isuot, i-display yung katangian ni Kristo, maunawaan natin na number 2, but rather for the will of God. Sa Tagalog ang sabi, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi para saan? Para sa kalooban ng Diyos na tayo. Mahalagang maunawaan natin number 2 dahil yung isa sa role natin na dapat lagi nating hinahanap, lagi nating ginagawa, is to live for the will of God. Upang mabuhay para sa kalooban ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos nandun ka sa Kanya. Di ba minsan kahit na maraming problema, nais ng Diyos doon ka sa tabi niya. Sapagkat nandun yung pinakamasarap na buhay. Amen? Ang kalooban ng Diyos ang kailangan nating hinahanap araw-araw. Ito yung kailangan nagaganap sa ating mga buhay. Nais ba ng Lord na magpakalungkot ako o nais ng Diyos i-enjoy ko yung buhay ko? Nais ba ng Diyos na gawin ko yung gusto ko o nais ng Diyos sumunod ako sa Kanya? Amen? Bakit? Lagi natin tandaan to. Ang kalooban ng Diyos ang the best para sa buhay na to. Ulitin ko, ang kalooban ng Diyos ang the best para sa buhay na to. Isipin nyo, lahat tayo may gusto. Amen? Sino gusto dito magkaroon ng magandang bahay? Yung 10 palapag. Tapos ikaw lang nakatira. Hirap maglinis na. Okay? Lahat tayo may gustong magandang buhay. So, bakit nagtatrabaho si Paul? Para kay David sa kay Daniel. May pangalan na. Sino gusto mo, kuya? Si David, si Daniel, o si Pau Pau? Okay? Anong punto? Lahat tayo may gusto. Kaya lang ang tanong, ito ba ay sa kalooban ng Diyos? Dahil pag ito ay hindi kalooban ng Diyos, sigurado, magsasuffer at magsasuffer ka lang. Mahihirapan ka lang. Kahit anong puyat mo para magtrabaho, kung hindi yan kalooban ng Diyos, hindi mo makakamit yung the best na buhay para sa'yo. Mahihirapan ka lang, mapapagod ka lang. Kaya dapat hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil kung gusto mo ng magandang buhay, mas lalong gusto ni Lord yung pamilya mo mas maganda buhay. Kaya lang, it's a matter of obedience. Susunod ka o hindi. Gagawin mo yung gusto mo o gagawin mo yung gusto ng Diyos. Kaya nga, every Sunday, we are being reminded, pinapaalahanan tayo ng Diyos kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Gawin natin. Amen? At itong mga pinag-aaralan natin, 5 na to, yung 3 maririnig nyo, ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Halimbawa, si Pipoy, nagpakahirap sa barko. Inubos niya yung buong buhay niya hanggang maging 16 na siya, nasa barko pa rin siya. Kasi napabayaan na niya yung relasyon niya sa Diyos. Hanggang sa nagkasakit siya. Tapos at the end of the story, kahit anong hirap niya, kahit anong daming pera nila, kung yung kaluluwa niya ay pupunta sa impyerno,
baliwala. Amen? At damay-damay pa dun yung pamilya. Pati yung anak niya madadamay dun. Pati si Alay madadamay dun. Kaya maging maingat tayo. Let's live for the will of the Lord. Amen? Dahil damay-damay din tayo sa pagpapala ng Diyos. Kaya nga ang sabi dito sa verse 6 naman, halon tayong konti. Paano ba tayo mamumuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos? Ang sabi dyan, ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan. Ibig sabihin, nung sila'y buhay pa, ngayon sila'y patay na. Ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, huhusgahan lahat. Ipinangaral ang magandang balita sa lahat. Okay? Pero ang sabi dito, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So para makabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, kailangan mabuhay tayo ayon sa Espiritu. Pagganahin natin yung ating Espiritu, yung relasyon natin kay Holy Spirit. Amen? Kasi kapag hindi ka namuhay sa Espiritu, hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Diba? Kapag hindi ka nagbabad kay Holy Spirit, gugustuhin mo bang mag-pray? Pag hindi ka nagbabad kay Holy Spirit, gugustuhin mo bang magbasa ng Bible? Pag hindi ka nagbabad kay Holy Spirit, gugustuhin mo bang umattend? Gugustuhin mo bang maglingkod kay Lord? Hindi. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa atin para magawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya live for the will of God. Number 3, offer hospitality to one another without grumbling. Okay? Sa Tagalog ang sabi, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Number 3, na panawagan ng Diyos, buksan natin ang ating mga tahanan para sa isa't isa. Ano ibig sabihin nun? Buksan natin yung buhay natin para sa ibang tao. Halimbawa, yung mag-asawa na nakatira dyan, sa kanto dyan, na nasa taas ngayon. Yung mag-asawa na yun, kahit na ganoon lang kalaki yung bahay nila, nakakapaggawain pa doon ng 2 beses. May mga kabataan pa na gustong magstay doon. Diba? Kahit budget na budget si Benok sa panggastos niya para sa pagkain, pag dumating yung mga kabataan, wala. Sira na yung budget. Minsan nga, 9:30, 10 o'clock, minsan darating si Benok galing work. Sabihin ko, magsiuwi na kayo. Ayaw pa umuwi hanggang huli. Nakita ko, na isang araw, hindi papayag si Lord na hindi sila magkaroon ng magandang tahanan. Bakit? Yung maliit na yon na pagkatiwalaan sila para ganapan ang mga gawain ng Diyos, how much more pa pag pinalaki ng Diyos ang bahay nila. Kaya let us desire na sa bawat tahanan natin magkaroon tayo ng gawain. Kahit panalangin, kahit pagbabasa ng Bible, bukas natin para sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil dyan, makakatulong tayo doon sa mga tao na wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Dahil yung number 3, ang role natin is to offer hospitality to the needy upang mag-alok ng mabuting pakikitungo sa nangangailangan. Amen? Ang buhay natin ay tinawag para umabot ng mga tao. Taas nga ng isang kamay. Taas. Pag hindi naligo, huwag na lang itaas. Okay? Yung kamay na to maraming pwedeng gawin. Pwede yung manuntok, pwede yung manampal. Pero alam mo tao, anong panawagan ng Diyos para dyan sa kamay mo? Umabot ka dyan ang kapatid mo. Abutin mo yung katabi mo. Abutin mo yung katabi mo. At sabihin mo sa kanya,
Itong kamay na to, ang ay aabutin ka. Ang kamay na to, ang magpapala sa'yo. Libre kita mamaya. Amen? Ang buhay natin parang kamay. Hindi dapat laging nakatikom. Ang buhay mo para umabot ng mga tao. Halimbawa, isang araw, si Paul, gagamitin niya yung kamay niya para mag-pray naman ng ibang tao. Yung mga bagong mag-asawa na may problema, siya naman yung gagamitin ni Lord para ipag-pray sila, para payuhan sila ni Belen. Kasamang nananalangin para sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya yung kamay natin, huwag laging ganyan. Ano to? Laging hingi, Lord, 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 Lord. It's time to extend your hands. Amen? Panahon na para umabot ka. Bakit? Dahil pupunta tayo sa number 4. Ang sabi dyan, sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sa Tagalog, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen? Pinapakita sa atin dito sa verse 10 na ang lahat tayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng wala. Meron at merong biyaya ang Diyos sa'yo. Kaya lang ang tanong, etong number 4, to be a faithful steward of God's grace. Tayo ba ay nagiging tapat, nakatiwala ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay? Amen? Yung pinagkakaloob sa iyo ng Diyos, nagiging tapat ka ba at mabuti kung saan mo ito gagamitin? Katulad ng preaching ni Pastora last time, di ba? Yung susi. Anong simbolo pag binigyan ka ng susi ng may-ari ng isang magandang bahay? Halimbawa, si Kuya Gandhi, tapos may isang mayaman na may bahay sa Baguio. May jacuzzi pa yung CR. Aircon yung mga kwarto. Kahit yung terrace, aircon. Kasi Baguio. Okay, tapos inabot sa kanya, Gandhi, magbakasyon kayo sa Baguio. Dalhin mo yung pamilya mo. May mga pagkain na doon, lahat ng kailangan mo nandun na. Anong mararamdaman mo? Diba? Isang pribilehiyo na pagkatiwalaan ka ng tao na yun. Ganon din sa Diyos nating buhay. Kaya nga ang sabi ng kanta, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita. Amen? Hanggang doon lang po muna. Amen? Huwag mo isipin na wala ka. Isipin mo, merong pinagkatiwala ang Diyos sa'yo na ikaw lamang ang makakagawa. Kailangan gamitin mo ng mabuti. Gamitin mo ng mainam. Katulad ng example natin, pumunta doon si Kuya Gandhi, nagstay sila doon, tapos pag kumain, hindi nagliligpit, yung hinigan, hindi inayos, sinira pa yung mga kurtina, sinira pa yung isang gripo. Minsan ganun yung ginagawa natin sa buhay natin. Hindi tayo nagiging tapat na katiwala ng Panginoon. Amen? Kaya sa buhay natin, isulit na natin. Amen? Gamitin natin kung anong biyaya meron tayo. Halimbawa, nung last month, naranasan ng mga buds yung biyaya ng Diyos kay Tita Tess. Diba? Kung gaano siya kagaling magturo. Diba? Naranasan nila kung gaano kasayang magturo si Tita Tess. Diba? Yung pinakamabait doon. Ang sabi nila, naging mabait na si Christine.
Okay? Kaya lahat tayo merong ipagsusulit sa Panginoon. Naalala niyo yung the parable of the talents? Yung mga talento. Yung isa, pinagkalooban ng, di ko alam kung tama yung numbers ko, 5,000, 3,000, tapos may 1,000. Basta check nyo na lang yung numbers ko. Diba? Yung isa, ginamit sa business. Yung isa, nilagay sa bangko, kumikita pa rin. Samantala yung isa, binaon niya yung binigay sa kanya. Nung bumalik yung amo, yung isa, dinagdagan pa yung pera niya. Yung nilagay sa bangko, dinagdagan pa rin yung pera niya. Pero yung ibinaon, yung binigay sa kanya, kinuha pati sa kanya. Kaya anong meron ka na dapat mong ipagamit sa Panginoon? Amen? Anong meron tayo? Dahil tutungo tayo sa number 5. Ang sabi dyan, dito na po tayo magtatapos sa last verse. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Sa Tagalog, ang sabi po, sino man nagsasalita? Meron ba dito hindi nagsasalita? Ano yung mga katabi mo? Tinan mo akong pipi yung katabi mo. Ayun o, sino man nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Hindi naman literal na nagsasalita, pero ibig sabihin, gamitin mo yung tinig mo para ibahagi ang aral ng Panginoon. Amen? Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ibig sabihin, kapag maglilingkod ka na lang din, bigay mo na yung best mo. Amen? Bigay mo na yung buong effort mo. Naalala ko dati, nung ang trabaho ko pa ay yung projector na may ilaw. So, 5th year college ako nun. May thesis kami. Ako yung leader. Kaya pag sinabi ko, may practice yung worship team. Nasa Plaridel ako, uuwi ako ng Hagunoy. Gabi. Para makuha yung lyrics ng mga kanta. Bakit? Dahil ayaw sa amin yung sulat lang. Kailangan printed. So, kukunin ko yung mga lyrics ng kanta ng Saturday sa church. Tapos, Sunday morning, bago pala yon, Saturday ng gabi, nakaka-uwi ako mga alas 8, alas 9 na. Dito na ako uuwi. Hindi na sa Plaridel, masyadong malayo. Ang gagawin ko, yung likod na yan, alam ko yung diskarte dyan. Hindi kasi nilalak ni Mami Tita yung bintana doon. Kaya every now and then, nag-over the bakod ako. Dahan-dahan. Kasi ayoko mag-alala si Mami Tita nun. Gabi na naman. Ayaw niya ng ganon. Ayaw din ni Inang nun. Kaya minsan di ko na sinasabi sa kanila pag gabi na ako umuwi. Then Sunday morning, gigising ako ng maaga kasi 7 o'clock, magpapaprint naman ako ng lyrics ng kanta. Tapos papa-acetate ko yon. Para pagdating ng Sunday ng gawain, may lyrics ako ng kanta. Ano natutunan ko doon? Basta binigay mo yung best mo kay Lord, hindi ka niya ilalagay sa halanganin. Naging magandang training ko yon na kailangan laging best. Pag Sunday, hindi ako pwedeng nahuhuli. Para kay Lord yun, hindi para sa tao. Pag meron kaming practice, hindi pwedeng late ako. Gusto ko maaga. Iyan naman yung training sa akin ng tatay ko. Si tatay laging 2 hours before. Si Pastor Manny yata 3 hours, 5 hours. Yung aalis sila ng morning 3, tapos 3 a.m. pa lang daw, ginigising na sila. Maganda yung ganon. 2:30. Maganda yung ganon. Mukha lang siyang masakit, pero ang gandang training pala nun.
Kasi magandang pag-uugali yun. Kaya nga, when you're doing something for the Lord, give your best na. Amen? Kasi hindi mo alam kung gaano ka pinagpapala ng Diyos sa ginagawa mo sa Kanya. Tapos tayo, malilate-late pa tayo pag Sunday. Diba, tinatamad pa tayo umaten. Samantalang yung pilay ng nakatungkod. 6 a.m., nakabihis na yan, nag-aabang na sa kanto. Hirap ang lumakad. Akala ko nga pag mataas yung tubig, hindi sasama yan eh. Pero laging sumasama yan kahit nahihirapan na maglakad. Kahit binubuhat na lang dyan sa gilid. Gaano yung best mo para kay Lord? Amen? Paggawain, attentive ka bang nakikinig para kay Lord? O nakahiga ka tapos i-end naman ni Pastor Rene yung session eh. Kusa na yung magka-close. Kaya pag nag-amen, walang marinig sa'yo kasi iba na pala yung tumutunog. Okay? Gusto ko lang pagdiinan sa inyo, kapatid. Kapag may ginawa ka kay Lord, hindi pwedeng walang mangyari sa buhay mo. Amen? Tignan mo ngayon, nakabago pa ako. Galing lang to last Sunday sa Pastor's Man. Regalo nila CJ sa kanang mga youth. Sabi, Lord, suot mo na yan. Ay ko, Lord, pang malakasan to eh. Pang dedication na to. Hindi. Ito yung the best na araw para kay Lord. Amen? Kapag may ginagawa ka para kay Lord, hindi pwedeng lugi ka. Kaya kapag wala kang ginagawa kay Lord, huwag kang maghanap. Amen? Huwag kang maghanap ng resulta. Dahil sabi dyan, bakit daw? Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Number 5 na pointer natin, dito na po magtatapos, ay ano bang tungkulin natin bilang mga representative ni Lord? To speak and to serve on Christ's behalf. Amen? Upang mangaral at maglingkod sa ngalan ni Kristo. Diba? Sa paggawa ng bahay, hindi naman lahat naka-screwdriver. Nakakita na ba kayo ng gagawa ng bahay, puro naka-screwdriver yung dalang tools? O kaya puro roller, ay, hindi po ako mag-ano ng semento, roller lang yung dala ko. Pang dito lang ako. O kaya naka-wrench, hindi ko na alam sa Tagalog. Ano na? Yabe? Katala? Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang, mula sa number 4, may kanya-kanya tayong giftings kay Lord. May kanya-kanya tayong hawak sa iglesia na to. Merong may mga tao ang hawak walis. Mabababang tingnan yun? Hindi. Iyon yung ministry mo para kay Lord. Gawin mo ng pinakamainam. Amen? Ikaw, anong hawak mo ngayon para kay Lord? Anong ginagawa mo para sa iglesia ng Diyos? Kung ba magtataasan tayo, si Alay, ang hawak niya mic. Bakit? Worship leader siya eh. Yan yung ministry niya kay Lord. At pangarap ko din yun dati, Lord, gusto ko pong maging ganun, maging magandang kumanta. Pinahawak naman ako ni Lord ng mic. Kaya lang hindi kanta, preaching naman. Okay? Kanya-kanya tayo ng calling. Kanya-kanya tayo ng katawagan. At dito makita natin, dala-dala mo yung pangalan ng Panginoong Jesus. You carry the name of Christ in your life. Kaya kung paano ka mamuhay, halimbawa, kung sa FB mo, nakikita pa na nagmumura ka, kung sino-sino kagalit mo, you carry the Lord's name in your life. Amen? Kaya nga pag pinagtanong niyo sa palengke si Tita Tess, kilala niyo po ba si Tita Tess, si Sister Tessie? Oo, yan yung pinakamabait at galanteng magbigay na may-ari ng tindahan doon. Amen? Dapat dala-dala natin, huwag natin kakalimutan, na pag nagalit ka, pag gumawa ka ng mali,
Sinong pangalan ng madadamay? Pangalan ni Lord. Pero pag nakita ko kung bakit kaya pala generous yung tao na yun. Kaya pala generous si Sister Tess. Bakit? Christian pala. Amen? Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Biri mo, sa lahat ng creation, sa atin, ipinagkatiwala yung pangalan niya. Gaano ka katindi sa harapan ng Diyos. Ayan, pag narinig niyo na, tumayo dito, si Tatay Dante para mag-exhort sa umaga. Di ba yung ginagawa namin ni Pastor Remy? Yung siya yung babasahin po natin yung Bible dito. No? Pag narinig yung magganon yan. Bakit? Lahat tayo binigyan ng ability to serve ni Lord. So ngayong umaga ito, kung wala ka pang ginagawa sa iglesia ng Diyos, Lord, ito yung pwede ko pong gawin para sa iyo. At syempre, we need to speak the name of Jesus every now and then. Amen? Amen. So recap na po tayo para sa ating role as Christ representative. Ano nga ba yung mga tungkulin natin bilang kinatawan ni Kristo? 5 bagay na mahalaga makita natin sa ating mga sarili. Okay? Galing po yan sa 1 Peter 4, verses 1 to 11. Sino po mamaya magbabasa ng 1 Peter 4, 1 to 11? Para kay Lord, basahin natin, amen? Baka naman si Pastor Aris, nanguhula lang yan. Gawa-gawa lang yan ang kwento, wala naman pala dun. Diba? Number 1, we need to display the attitude of Christ upang ipakita ang katangian ni Kristo. Sabi nga nila, ang pinakamagandang, ang pinakadama ng pag-ibig ni Lord ay yung makita sa ugali mo, yung pagiging anak ng Diyos. Amen? Hindi yun yung pag-attend, hindi yun yung pagbabasa ng Bible, makita sa ugali natin. We need to display the attitude of Christ. Diba? Makita sa atin yung katangian ni Kristo na mababang loob, maunawain, mapagpasensya, mapagpatawad, masayahin. Ang ating Panginoon, masayahin din. Kaya kailangan every now and then, i-enjoy mo yung buhay mo. Bakit? Nais ang Diyos, i-enjoy mo yung buhay mo. At mararanasan lamang natin yan kapag tayo ay nakipag-isa sa Panginoon. Amen? Number 2, after displaying the attitude of Christ, kailangan mamuhay tayo para sa kalooban ng Diyos. Amen? Ito yung lagi nating hahanapin, lagi nating tatanungin, Lord, kalooban mo po ba ito o hindi? Ginagawa ko po ba yung tama o hindi? Dahil ito lang yung tama na dapat nating ginagawa. At number 3, to offer hospitality to the needy. Okay? Alalahanin mo yung kamay. Tapikin mo yung katabi mo. Ibig sabihin, i-extend mo palagi, umabot ka ng mga tao. Amen? Hindi para manakit, para mambato, kundi para tumulong, mag-inspire. Kapatid, kaya mo yan. Amen? At huwag laging sarado. Ibukas natin ang ating mga kamay. Dahil, tinitingnan ng Diyos kung tayo ba ay tapat na katiwala ng biyaya niya. Amen? Lagi natin itong tandaan. Lagi natin itong tandaan, ha? Sino dito gustong maging mayaman? Hindi, malay niyo po, meron gusto, mahirap lang talaga siya. Dito na ako nabuhay, mahirap, mamatay ako, mahirap, loyal lang ako. Solid lang ako. May mga taong ganon yung pag-iisip nila dahil hindi pa nakakilala sa Panginoon, saradong-sarado. Mukha lang nakakatawa pero may mga taong ganon pa rin hanggang ngayon. Bakit ko po natanong yun? Dahil walang ibang layunin ng Diyos sa buhay mo, kundi pagpalain.
Pero, hindi natatapos doon. Para makatuwang ka niya sa kaharian niya. Amen? Ibe-bless ka ni Lord para makatuwang ka. Amen? Ibe-bless ka ni Lord para maging bahagi ka. Ibe-bless ka ni Lord para dito magmula mismo yung source ng pangangailangan natin. Matugunan yung mga pangangailangan natin. Amen? Mas mahirap kaya yung laging nakaganon kaysa dun sa laging. At number 5, to speak and serve on Christ's behalf. Upang mangaral at maglingkod sa ngalan ni Kristo. Amen? Ginagamit mo ba ng tama yung bibig mo? Ginagamit mo ba ng tama yung binigay sa iyo ni Lord? Handaan natin, huwag na kayong magtaka kung may mga gamo-gamong lumalapit sa inyo. Ano yung gamo-gamo? Diba saan pumupunta yung mga gamo-gamo? Sa liwanag, sa ilaw. Diba? Dahil nasa sayo ang liwanag ng Diyos. Huwag kang magtaka bakit may mga tao, Pastor, may problema ako, Pastor, kapatid, may ganito ako ganun. Dahil liwanag ka ng Diyos. Amen? Lalapit at lalapit. At yun yung pagkakataon para gamitin yung pagkakataon. Para dalhin sila sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya itong paalala, sa 1 Peter 4:19, nilayo lang natin ng konti. Ang sabi po dyan, so, if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is and trust your lives to the God who created you. At sabi dun sa huli, for He will never fail you. Amen? Biguin ka na ng Bombay. Biguin ka na ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Sabi sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia, ito na po ang magtatapos. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha. Kaya kung may dinadaanan ka na medyo mahams ang buhay mo ngayon, anong sabi dyan? Magtiwala ka sa Panginoon at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Hindi yung may problema ka na, Lord, ayoko na. Lord, ayoko na. Lord, kung kailan naman ako lumalapit sa'yo, saan naman ganito nangyayari. Sabi diyan, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Bakit? Ang Diyos ay laging tapat sa Kanyang pangako. Amen? So maraming pangako ang Panginoon sa iyo, kailangan mo lang magtiwala at magpatuloy dahil ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang pangako. Amen? So, sa buhay po natin, kinatawan ka ng Diyos. Amen? Dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Hesus saan ka man magpunta. Sa bibig, sa isip, sa kilos, sa aksyon, makita sa iyo na representative ka ni Lord. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos sa araw na ito. Para sa mensahe niya, at tutungo na po tayo sa ano? Communion po. Tatawagin ko lang po yung taas. Ngayon, awitan muna natin ang Jesus Lord.
bilang pagpapaalala sa atin kung ano yung sa lyrics ng awit, ipapaalala sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa bawat isa. Ba yung mga inunin ko? Kabioli. Yalay. Ay, tatlo lang sila. Kabla dito. Maaga ako ngayon. Tapos na kabila. Ano ko yung kaya narinig may peso na rin. Maliwanag, basta. Sige. Magaya yan siya. Thank you, Ana. Careful, careful. Hindi po, lahat po ay meron ng simbolo ng nakawalan o rule ng Share na lang. Kaya pala naka-share. bago tayo Share na lang. ay basahin natin kung salita ng Diyos. Papaalala sa atin kung bakit natin ginagawa yung Holy Communion. Ito po ay mula sa unang Korinto. Ang babasahin ng atin ay mula sa 23 hanggang 24. Pero pagkakana hanggang 26. Sapagkat ito ang turo at inanggan ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay. Tuwing nagsasalo-salo sila, lagi na at saka meron silang binuwin. Sa 24, nagpasalamat siya at pinagpira sa iyo at sinabi, tanggapin, ito ang aking katawan na ihahandog sa inyo,
gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Yung katawan, itong posture na to ay sumisimbolo ng katawan ng Panginoon na ibinigay para sa atin. Para na binigay yung katawan niya kung pinano sa krus para pagbayaran ang ating mga kasalanan na hindi natin sayang bayaran. Ganun din naman, dumapo rin siya ng kowa. Ito ay sumisimbolo, yung Diyos na ito ay sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Dahil nung nakapako siya sa krus, umagis sa kanyang dugo. Dahil sinaksak siya sa pagkita, pinutuwa siya ng mga ito ay magpapakita ng kabubukan ng pag-aaral ng kanyang buhay. Ang buhay ng tao nasa dugo. Dahil yung dugo, iyan ang nadadala ng pagkain ng tao. Kaya nga pag may low blood, may problema. Pag high blood, may problema din. Pero yung dugo ng Panginoon, sakto na. Para linisin. Linisin tayo at matanggap natin ang kapatawaran na galing sa Panginoon. Kaya bago tayo kumain at uminom mula dito sa balik na ang paalala ng Panginoon, ito ay maganda na bawain. Kaya dapat lahat ng tumatanggap ng katawan, ng simbolo ng katawan at ng dugo ng Panginoon, handa ang kanyang sarili, handa ang kanyang kaluluwa ng Espiritu para tanggapin ito. Kasi kung meron kang kasalanan, meron kang hindi nahihingi ng tao, hindi ka ayos sa Lord, hindi ka ayos sa kapatid mo, hindi ka ayos sa asawa mo, hindi ka ayos kung kanino ka dapat makipag-ayos, hinuhusgahan mo ang iyong sarili. Yes, Lord. Kaya nga sabi sa mga sumusunod na verses, kaya ang iba, mahihina. Ano mahihina? Mahihina ang Espiritu. Hindi na masyado marinig ang Diyos. Ano pa yung kahinaan? Nakakaroon ng sakit. Kasi pag meron kang problema, yun, pinamaaway ka, problema ka, masaya ka ba? Nakakatulog ka ba? Sa totoong anak ng Diyos, hindi nakakatulog. Kung meron kang nakakaalitan, o kaya nakapagsalita ka ng masama, maipakita yung pagmamahal sa isa't isa. Sige po, ang lahat ay yumuko, bibigyan ko kayo ng 1 minute. Ipapaalala sa iyo ng Panginoon kung ano yung mga kailangan mo pang ipagsulit sa kanyang harapan. Ipapaalala sa iyo ng Lord, makipag-ayos ka sa Kanya at makipag-ayos ka kung saan dyan sa kapwa mo kung saan dyan at kanino ka dapat makipag-ayos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Inaalala po namin
para sa amin yung pag-aalay mo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Tunay, Lord, na ikaw lamang ang makagagawa na. Ikaw lamang ang katanggap-tanggap na alay para burahin ang aming mga kasalanan. Para kami ay tanggapin anak ng Panginoong Diyos Ama. Salamat po, Lord, na uugal panatiliin mong sariwa sa isip, sa puso ng bawat isa. Kung paano ka naghirap, nagsakripisyo para lang kami ay tubusin at para kami, Panginoon, ay magkaroon ng bahagi sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Dahil walang kabayaran, hindi kayang bayaran, wala kaming magagawa para bayaran ang iyong sakripisyo. Ang maaari namin gawin, Panginoon, alalahanin ito, maging buhay sa aming mga puso, at makita, Panginoon, yung pagbabago sa aming mga buhay, yung pagkatao na binago na ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Tatanggapin namin ang iyong katawan, iinumin namin yung sumisimbolo ng iyong dugo. Dahil kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasakop sa kalooban mo. Patuloy, Panginoon, na habang sa buhay nito hindi matatapos yung pagkilala namin at pagpapasalamat sa sakripisyo at sa ginawa mo. Salamat po, Lord. Dahil sa bawat araw, yung iyong katawan at dugo ay may bisa. Maaari namin itong tanggapin at paulit-ulit. Maaari namin itong yakapin ng paulit-ulit. Dahil sa lakad namin, Panginoon, dito sa lupa, paulit-ulit rin kami nagkakasala, nadadapa, mabagsak, pero mananatili kami pumabangon dahil yung katawang bumangon mula sa mga patay ay katawang buo, katawang nagtagumpay, at katawang tinanggap ng aming Panginoong Diyos na nasa langit. Salamat po. Buong puso po kami nagpapasalamat at aalalahanin araw-araw ang iyong sakripisyo. Sige po, sabay-sabay natin pagsaluhan yung simbolo ng katawan ng Panginoon at inumin yung sumisimbolo ng dugo na naghugas ng ating mga kasalanan para tayo bigyan ng isang panibagong buhay. Palakpakan natin ang Lord. Ngayon naman, dadako tayo sa tithes and offering bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po. Sino po ba ang tatayo para sa